Tuwing umaga bago ka matangay ng kaguluhan ng mundo, huminto ka muna. Tanungin mo ang iyong sarili, sino ako ngayong araw? Si Marcus Aurelius, ang stoikong emperador at pilosopo, ay araw-araw nagpapaalala sa sarili gamit ang ilang simpleng ngunit makabuluhang salita. Mga katawagan para sa sarili: matuwid, mapagpakumbaba, tapat, makatuwiran, nakikiisa. Aniya, subukan mong huwag palitan ang mga ito ng iba. Sa isang magulong mundo kung saan ang isipan ay madaling lamunin ng pressure, paghusga at mga inaasahan, ang pilosopiyang Stoic ang iyong angkla, ang iyong gabay para manatiling nakapirmi sa gitna ng unos. Kapag ang iyong isipan ay rumaragasa na parang hangin, huminto ka. Kapag ang iyong damdamin ay nag-aalinlangan, bumalik ka sa Stoicism. Dito mo muling makikilala ang iyong tunay na likas na pagkatao. Sa bidyong ito, matatanggap mo ang 11 paalala mula sa mga Stoic. Bawat isa ay pundasyon upang muling ayusin ang iyong kaisipan tuwing umaga. Hindi ito mga teoryang malabo o mahirap unawain, kundi maiikling pagsusuri at konkretong halimbawa mula sa totoong buhay na maaari mong agad maisabuhay. Hindi ito isang lektura. Isa itong panawagan para magising ka. Mula rito, maaari mong hubugin muli ang buong araw mo. Unang tala. Unawain na ang tanging kontrolado mo ay ang iyong mga iniisip at kilos. Tuwing gigising ka sa umaga, ang unang dumarating ay hindi kapayapaan, kundi bugso ng pagkabalisa, mga abiso, obligasyon at mga bagay na wala sa iyong kontrol. Maaring masamang panahon, matinding trapiko, masamang timpla ng ibang tao, o nakakainis na email na naghihintay sa inbox mo. Ngunit ang paalala ng Stoicism, higit sa lahat, ay ito: ang tunay mo lamang na kontrol ay ang iyong mga iniisip at mga kilos. Tinawag ito ng mga Stoic na dichotomy of control, ang malinaw na pagkakaiba ng mga bagay na kaya mong kontrolin at ng mga hindi mo kayang kontrolin. Isinulat minsan ni Marcus Aurelius, ang Romanong emperador at pilosopo, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Unawain mo ito at makakahanap ka ng lakas. Hindi lang ito payo, isa itong pamantayang dapat isabuhay. Kapag nakalimutan mo ito, para kang batang nilalaro ng alon, matatangay ka ng mga bagay na wala kang magawa. Magagalit ka sa mga taong masama ang ugali. Mabibigo ka kapag hindi tumugma ang resulta sa inaasahan. Mababalisa ka sa hinaharap na hindi mo tiyak. Ngunit sa sandaling maalala mo ito, mauunawaan mong ang lahat ng iyon ay mga reaksyong pinili mo. At palagi kang may opsyon na pumili ng iba. Isipin mo ang isang umagang naipit ka sa trapiko. Mga pulang ilaw, busina, usok. Parang imbitasyon ito para magalit. Pero kapag naunawaan mong hindi mo mababago ang sitwasyon, tumitigil ka sa paglaban. Babalik ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Ang iyong paghinga, ang iyong iniisip, ang iyong kilos. Maaari kang makinig sa paborito mong podcast. Maaari kang mag-focus sa mabagal at mahinahong paghinga. Maaari kang ngumiti at sabihing, narito pa rin ako. Patuloy kong pinag-aaralan kung paano mas maayos na tumugon. Ang pagiging responsable sa iyong kaisipan ang simula ng panloob na kalayaan. Hindi itinatanggi ng Stoicism ang kabagsikan ng realidad. Binibigyan ka nito ng ibang paraan para harapin ito. Kapag alam mo kung alin ang para sa iyo at alin ang hindi, hindi mo nasasayangin ang enerhiya sa mga laban na walang saysay. Sa halip, ilalaan mo ang lakas na iyon sa pagbuo ng matatag na pundasyon sa loob, katahimikan, pasensya, at kakayahang kumilos ng may karunungan. Tuwing umaga, hindi mo kailangang kontrolin ang mundo, ang sarili mo lang. At mula roon, mababago mo ang buong karanasan mo sa buhay. Tulad ng kumpas ng isang kompas na laging tumuturo sa hilaga,
Kahit gaano pa kabangis ang bagyo, ang isip mong sinanay sa paraang stoic ay palaging alam kung saan tutungo. At maaari mong simulan ang pagsasanay ngayon. Huwag mong hintaying kumalma ang buhay. Baka hindi na iyon dumating. Pero ikaw, kaya mong kumalma kahit kailan. Ikalawang, tanggapin ang lahat ng nangyayari bilang likas na bahagi ng universo. Hindi mo kontrolado ang mga pangyayari sa paligid mo, pero ganap mong kayang kontrolin kung paano mo ito tinitingnan. Para sa mga Stoic, hindi lang ito nakakaaliw na kaisipan, isa itong pangunahing katotohanan, sapagkat ang lahat ng nangyayari, mula sa pagkahuli sa isang appointment hanggang sa isang trahedyang kayang baguhin ang buong buhay, ay bahagi ng natural na kaayusan ng universo. At kapag nilabanan mo ito, kapag kinakalaban mo ang hindi na mababago, ikaw mismo ang nagaanyaya ng pagdurusa. Ang pilosopong si Epictetus ay buhay na patunay ng ganitong pananaw. Ipinanganak siyang alipin, inabuso hanggang sa mapinsala ng tuluyan ang isa niyang binti, isang kapansanang hindi na magagamot kailanman. Ngunit hindi niya hinayaang ang kalagayan niya ang magtakda ng halaga niya bilang tao. Tinanggap ni Epictetus ito bilang bahagi ng kanyang kapalaran. Walang reklamo, walang pagbagsak. Sa kabaligtaran, sa ilalim ng matitinding paghihigpit na iyon, napanday niya ang isang panloob na lakas na hindi na matitinag, hindi na kayang galawin ni Numan. Dahil sa kanyang filosofiya, libo-libo ang natulungan niyang maunawaan, ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa katawan, kundi sa isipan. Isinulat niya minsan, huwag mong hangarin na mangyari ang lahat ayon sa iyong kagustuhan, kundi hangarin mong mangyari ang lahat ayon sa kung paano talaga ito mangyayari, at magiging maayos ang takbo ng iyong buhay. Sa unang tingin, maaring tunog pagsuko ito, pero hindi. Isa itong paalala, hindi ikaw ang sentro ng universo. Hindi umiikot ang mundo sa paligid ng mga inaasahan mo. Kapag inayon mo ang sarili mo sa agos ng mga pangyayari, imbes na pilit itong labanan, hindi ka humihina, mas lalo kang lumalakas. Dahil hindi mo na pinahihirapan ang sarili mo sa tanong na, bakit ito nangyayari sa akin? Bagkus, nagsisimula kang magtanong, ano ang magagawa ko sa nangyari? Balikan mo ang mga panahon na ikaw ay tinanggihan, nawalan o nabigo. Totoo ang sakit, pero ano ang sumunod? Baka may natutunan ka. Baka lumago ka. Marahil ang hirap na yun mismo ang naging daan para mapalapit ka sa totoong landas mo. Hindi naniniwala ang mga Stoic sa tsamba. Naniniwala sila sa kaayusan ng universo, na ang lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit ito umiiral. Ang pagtanggap ay hindi pagbitaw. Ito ay pagtigil sa pagsasayang ng enerhiya sa mga bagay na hindi mo kontrolado at pagsisimula ng mas makabuluhang paggamit nito sa kung ano ang meron ka. Minsan ang malalim na pagtanggap lang ang tanging bagay na makakapagpatayo sa iyo sa gitna ng bagyong dala ng buhay. Kaya paano mo ihahanda ang isipan mo bago pa man dumating ang unos? Sa susunod na paalala, matututuhan mo kung paano paghandaan ang pinakamasama, hindi para matakot dito, kundi para tumatag laban dito. 3, asahan ang pinakamasama. Papunta ka na sa isang mahalagang pagpupulong. Puno ng iba't ibang senaryo ang isip mo, pero sa pagkakataong ito, mas handa ka. Inimagine mo na ang posibilidad na may kumontra sa iyo, na may magtanong ng mahirap, o baka may biglang mangyari na hindi mo inaasahan. Pero imbes na iwasan ang takot na iyon, hinarap mo ito. Isinulat mo ang mga pinakamasamang maaring mangyari at inihanda mo na ang mga sagot mo. Kaya kapag nangyari nga ito, hindi ka nagulat, hindi ka nayanig, handa ka. Ganyan mag-isip ang isang Stoic. Hindi para mamuhay ng negatibo,
kundi para hindi kailanman mabigla kapag may hindi umayon sa inaasahan. Para lumakad sa buhay na handa, hindi padalos-dalos. Isinulat minsan ni Seneca, inaagawa ng kapangyarihan ang kasalukuyang mga paghihirap ng sinumang nakita na ang pagdating ng mga ito. Hindi ito tungkol sa pagpapalaganap ng pagiging pesimista. Ito ay tungkol sa paglaya mula sa pagka-overwhelm kapag tumama ang unos. Kapag nasanay na ang isip mong tanggapin na maaring mangyari ang masasamang bagay at na walang kasiguraduhan ng anuman, titigil kang mamuhay sa ilusyon. Magsisimula kang mamuhay sa realidad. Mas magiging panatag ka, mas kalmado. Asahan ang pinakamasama, hindi para matakot, kundi para magkaroon ng kontrol sa iyong reaksyon kapag dumating nga ang pinakamasama. Ito ang sining ng premeditatio malorum, isang mahalagang stoic na kasanayan. Ang pag-iisip ng pauna sa masasamang maaaring mangyari. Hindi mo ito hinahangad, pero hindi mo rin ito iniiwasan. Isinusulat mo, paano kung mawalan ako ng mahalagang kliyente ngayong araw? Paano kung mabigo ako sa interview? Paano kung maipit sa trapiko, masiraan ng sasakyan, o magkaaberya? Tinatanggap mo ang mga posibilidad na iyon bilang bahagi ng buhay. At mula sa pagtanggap na iyon, mas nagiging matatag ka, mas emosyonal na kalmado, at mas malinaw ang pagdedesisyon. Pagkatapos may kakaibang nangyayari. Kapag tinanggap mo na ang pinakamasama, nawawala ang kapangyarihan nito sa iyo. Naunahan mo na ito, subukan mo ito. Bago ang isang mahalagang kaganapan, maglaan ng 5 minuto para ipikit ang mga mata at isipin ang pinakamasamang maaaring mangyari. Isulat ito. Pagkatapos isulat, kapag nangyari ito, ano ang gagawin ko? Ang simpleng paghahanda na ito ang magiging mental na baluti mo tuwing umaga. Nasubukan mo na bang isipin muna ang worst case scenario? At nang mangyari ito, paano ka tumugon? Ibahagi sa comments. Baka ang kwento mo ang maging angkla na kailangan ng iba sa sandaling ito. Ika-4 na magtuon sa kasalukuyan. Iwasan ang pag-aalala sa hinaharap. Maging totoo tayo. Lahat tayo ay nakaranas ng mag-alala tungkol sa hinaharap. Maaring ito'y dahil sa stress, sa resulta ng halalan, isang malaking proyekto sa trabaho, o simpleng pag-aalala kung saan patungo ang buhay. Napakadaling matangay ng mga paano kung... Pero ang problema, ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado ay dagdag lang sa stress at nagpaparamdam ng pagka-stuck. Kaya ano ang magandang balita? Hindi mo kailangang maramdaman yan. Sa sandaling ilipat mo ang atensyon mo sa kung ano ang kaya mong kontrolin, mas madali ng pamahalaan ng anxiety tungkol sa hinaharap. Iyan ang puso ng pilosopiyang Stoic. At isang makapangyarihang paalala na pwede mong dalhin tuwing umaga, magtuon sa kasalukuyan. Bitawan ang hindi pa nangyayari. Sa totoo lang, ang tanging tunay na umiiral ay ang kasalukuyan. Ang nakaraan ay tapos na. Ang hinaharap ay hindi pa dumarating. Pero madalas, hinihila ng isipan natin ang sarili nito sa dalawang direksyong iyan. At sa proseso, nawawala tayo sa mismong sandali na ating tinitirhan. Ang katotohanan, hindi kayang baguhin ng pag-aalala ang hinaharap, pero sigurado itong sumisipsip ng lakas mula sa kasalukuyan. Kinukuha nito ang atensyon mo, ang saya mo, ang enerhiya mo. Habang patuloy kang gumugugol ng oras sa pag-ikot sa mga kwento ng mga bagay na hindi pa nangyayari, lalo kang nawawala sa kung ano ang totoo at narito na. Kaya ang pagbabalik sa kasalukuyan, kahit simpleng paghinga lang muna at pag-alala kung nasaan ang katawan mo, ay may napakalaking kapangyarihan. Isa itong paalala. Narito ako at may kakayahan akong pumili kung paano tutugon ngayon. Isang makapangyarihang halimbawa mula sa mundo ng esports kung saan ang pressure ng hinaharap ay laging nararamdaman ay si LeBron James.
Bilang alagad ng alamat na si Kobe Bryant, isinabuhay ni Lebron ang isang kaisipang tinawag ni Kobe na Mamba Mentality. Ang buong pusong pagiging naroroon sa bawat sandali, bawat ensayo, bawat tira. Kapag nasa court na siya, hindi niya hinahayaan ang isip niyang lumipad sa mga milyon-milyong kontrata o inaasahan ng mga fans. Nakatuon lang siya sa bola, sa kanyang mga paa, at sa bawat segundong lumilipas. Iyon ang tumulong sa kanya na manatili sa tuktok ng laro sa loob ng 2 dekada, sa kabila ng napakatinding pressure. At hindi mo kailangang maging superstar athlete para maisabuhay ito. Tuwing umaga, tanungin mo ang sarili mo, ano ang kailangan kong pagtuunan ngayong araw? Kapag nagsimulang tumakbo ang isip mo sa mga bagay na malayo pa, dahan-dahan mo itong ibalik. Isang meeting, isang tawag, isang maliit na aksyon. Doon naroon ang tunay mong kapangyarihan. Dahil sa sandaling ito, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, katunay na buhay. At habang buo ang presensya mo sa ngayon, sapat na iyon para ang kasalukuyan ay maging angkla mo kahit anong bagyo pa ang dumating. 5, sanayin ang sarili sa pagkontrol ng emosyon. Ang kakayahang kontrolin ang sariling emosyon ay isang mahalagang kasanayan sa pagharap sa taas-baba ng buhay araw-araw. Ito ang kakayahang sadyang pamahalaan at bigyang direksyon ang ating emosyonal na estado. Lahat tayo'y nakakaramdam ng inis kapag naipit sa trapik, lungkot kapag namimiss ang isang mahal sa buhay, o galit kapag may taong biglang sumira ng tiwala. Likas lang ang mga emosyon na yan, pero para sa iba, mahirap itong pamahalaan na parang nilalamon ng bugso ng damdamin. Hindi sinasabi ng pilosopiyang Stoic na pigilan mo ang iyong nararamdaman. Ang itinuturo nito ay kung paano mo ito masusupil. Hindi sa pamamagitan ng pagtanggi, kundi sa pamamagitan ng pagkatuto kung paano ito pangasiwaan. Isinulat minsan ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nababahala sa anumang bagay sa labas ng iyong sarili, ang sakit ay hindi galing sa bagay na iyon, kundi sa iyong pagtingin dito. At kaya mong baguhin ang tingin mong iyon anumang oras. Ang ibig niyang sabihin, kadalasan, ang negatibong emosyon ay hindi nagsisimula sa mismong pangyayari, kundi sa paraan ng pagtugon natin dito. Kapag may taong sumigaw o nambastos sa iyo, iyon ang desisyon nila. Pero nasa iyo pa rin ang kapangyarihang huwag tumugon agad-agad. Sa halip, maaari kang pumili na gumamit ng rason. Isipin mo ito. May tumawag na customer, galit, pasigaw, at inirereklamo ang produktong ipinadala mo. Natural lang na mapikon o gustong depensahan ang sarili. Pero kung isinasabuhay mo ang stoicism, hihinto ka muna sandali, hihinga ng malalim, at mananatiling kalmado. Makikinig ka ng maigi, hindi dahil mahina ka, kundi dahil malakas ka. Dahil hindi mo hinahayaan ng ibang tao na kontrolin ang iyong isip. Pakikinggan mong mabuti ang bawat reklamo, magpapasalamat ka sa feedback, at mag-aalok ng konkretong solusyon. Sa sandaling iyon, hindi mo lang pinanatili ang iyong composure. Ginamit mo ang negatibong damdamin bilang pagkakataon para magbago, makipag-ugnayan, at lumago. Hindi natutunan ang emotional self-control sa isang gabi. Ito'y isang disiplina na hinuhubog araw-araw, magsimula sa mga mumunting sitwasyon. Halimbawa, kapag may mabagal maglakad sa harap mo o may nagsabing salungat sa paniniwala mo, sa halip na agad na mag-react, huminga ka muna at itanong sa sarili, anong tugon ang magpapalapit sa akin sa taong gusto kong maging? Iyan ang tanong na laging nasa puso ng isang stoic. At kung sa tingin mo na ang panloob na katahimikan ay kawalan ng pakialam, tandaan mo ito. Ang pagkontrol sa emosyon ay hindi nangangahulugang wala kang nararamdaman. Nangangahulugan ito na pinipili mong maramdaman ang tama
at tumugon sa paraang marangal. Tulad ng tubig, hindi ito sumisigaw, pero kaya nitong palambutin ang bato. Ang tunay na lakas ay hindi kailangang maging maingay. Nasa kalagitnaan na tayo ng paglalakbay. Kung nandito ka pa rin, taos puso akong nagpapasalamat. Dahil hindi ka lang nakikinig, binibigyan mo ang sarili mo ng tunay na pagkakataong mamuhay ng mas mabuti bawat araw. At hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Sa susunod, tatalakayin natin ang isang paalala na sobrang simple pero nakakagising sa puso. Pasasalamat. Manatili ka dahil maaaring magbago ang simula ng iyong bukas dahil sa susunod na bahagi. Ika-6 na linangin ang pasasalamat araw-araw. Kailan ka huling tunay na nakaramdam ng pasasalamat? Ano iyon? Bakit ka nagpasalamat? At paano mo ipinahayag ang pasasalamat na iyon? Higit pa riyan, paano nakaapekto ang pasasalamat mo sa iba pang bahagi ng buhay mo? Naging magaan ba ang pakiramdam mo? Naging mas masaya ka ba? Nagbago ba ang pananaw mo sa hinaharap? Naging mas positibo? Mas may pag-asa? Ang pasasalamat ay isang simpleng kasangkapan na mayroon tayong lahat. Isang paraan para hindi lang mapabuti ang sarili nating kaligayahan, kundi pati na rin ang kaligayahan ng mga nasa paligid natin. Hindi mo kailangang gumamit ng komplikadong teknik o mamahaling gamit. Kailangan lang nito ay sandali ng pagkamulat, isang mas malalim na pagtingin sa kung ano ang nariyan na. Sa mundo ng mga Stoic, kung saan ang layunin ay manatiling matatag sa gitna ng pagsubok, ang pasasalamat ay hindi kahinaan ng damdamin. Ito ay anyo ng matatag na panloob na lakas. Madalas akalain ng iba na ang pilosopiyang Stoic ay tuyo, sobrang rasyonal o walang emosyon. Pero ang totoo, ang isang tunay na Stoic ay hindi lang natutong tanggapin ang pagkawala. Natutunan din niyang pahalagahan ang kung anong nananatili. Kapag nagpapasalamat ka sa isang mainit na pagkain, sa umagang kaya mo pang huminga, o sa isang mahal sa buhay na nariyan pa rin sa tabi mo, binabago mo ang pananaw mo. Lumalayo ka mula sa isipan ng kakulangan, mula sa pagiging biktima ng mga pangyayari, at matatag mong tinatanggap ang isipan ng kasapatan. At kapag ang isipan ay marunong makaramdam ng sapat na, mas kaunti ang pagkukumpara, mas kaunti ang reklamo, at mas kaunti ang galit. Dito nagsisimula ang panloob na kapayapaan, isang espasyo kung saan ang mga kilos ay nanggagaling sa malinaw na pag-iisip, hindi sa bugso ng damdamin. Hindi kailangang may seremonya o ritual para magsanay ng pasasalamat. Kailangan mo lang ng ilang minuto bawat umaga. Buksan ang isang kwaderno at isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na ito. Maaring ito ay ang tawa ng anak mo, isang mensahe mula sa matagal ng kaibigan, o simpleng ang amoy ng iyong kape sa umaga. Hindi nito babaguhin ang mundo, babaguhin nito ikaw. At kapag ikaw ay nagbago, nagbabago rin ang paraan ng pagtingin mo sa mundo. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, ang pasasalamat ang posteng ilaw na tumutulong sa iyong magpatuloy. Paalala ito na bagamat hindi mo makokontrol ang lahat, kaya mo pa ring piliin kung paano mo titignan ang lahat. Kaya bukas, bago mo kunin ang telepono mo, bago ka mahila ng balita, trabaho o mga mensahe, huminto muna, huminga ng malalim, at itanong sa sarili, ano ang ipinagpapasalamat ko ngayon? Minsan isang simpleng sagot lang ang kailangan para manatiling nakatapak sa lupa buong araw. 7. Tignan ang mga pagsubok bilang pagkakataong matuto. Kailan ka huling tunay na nagpasalamat para sa isang bagay? Ano iyon? Bakit mo iyon pinasalamatan? At paano mo ipinahayag ang pasasalamat na iyon? Higit sa lahat, paano nakaapekto ang damdaming iyon sa ibang bahagi ng buhay mo? Nakatulong ba itong magbigay ng dagdag na sigla sa araw mo?
Naging mas masaya ka ba? Nakatulong ba ito sa iyo na mas positibong harapin ang hinaharap? Ang pasasalamat ay isang simpleng kasangkapan na taglay nating lahat, hindi lang para pasiglahin ang sarili nating kaligayahan, kundi pati na rin ang kaligayahan ng mga taong nasa paligid natin. Hindi ito nangangailangan ng kayamanan, hindi ito inaabot ng taon ng pag-aaral. Ang tanging hinihiling nito ay kamalayan, ang isang saglit na pag-unawa na ikaw ay buhay pa, may pagkakataon pang magsimula muli, may oras pang matuto at magmahal. Ginagawa ng pasasalamat na sapat na ang kung anong mayroon ka. At higit pa, binabago nito ang pagtanggi tungo sa pagtanggap, ang kaguluhan tungo sa kaayusan, ang pagkalito tungo sa kalinawan. Tinutulungan tayong maintindihan ang nakaraan, magdala ng kapayapaan sa kasalukuyan, at magbigay ng direksyon para sa hinaharap. At tulad ng pasasalamat, ang mga pagsubok, kapag tiningnan sa tamang paraan, ay isa ring regalo. Hindi ipinapangako ng stoicism na aalisin ang sakit. Ang ibinibigay nito ay ang kakayahang makita ang paghihirap bilang mahalagang bahagi ng ating pag-unlad. Isipin mo ang isipan mo bilang katawan. Kapag hindi mo ito sinanay, kapag hindi mo ito inilalagay sa ilalim ng pressure, hihina ito, magiging marupok, madaling mabasag. Ang pagsubok ay ang gym ng kaluluwa. Bawat hamon ay pagsasanay sa tibay ng iyong kalooban. Bawat kabiguan ay pabigat na nagpapalakas sa iyong tiyaga, pag-iisip at tapang. Walang taong tunay na lumalago sa loob ng kanyang comfort zone. Alam na alam ito ni Marcus Aurelius. Sa gitna ng digmaan, rebelyon at salot, habang pinamumunuan niya ang Imperyong Romano, nananatili siyang tapat sa kanyang ugali ng pagsusulat sa isang maliit na kwaderno na ngayon kilala natin bilang Meditations. Hindi niya ito isinulat para ipalathala o upang hangaan siya ng iba. Isinulat niya ito para sanayin ang sarili. Sa kanyang mga salita, hindi mo makikita ang isang emperador na nagrereklamo. Makikita mo ang isang mapagpakumbabang tao na nagsusumikap panatilihin ang kabutihan at kapanatagan sa gitna ng unos. Para kay Marcus, ang larangan ng labanan ay hindi lang lugar ng utos, ito rin ay lugar ng pagsasanay sa pagkatao. Maaring hindi ka isang emperador, pero mayroon kang sarili mong larangan ng digmaan. Ito ang unang araw sa bagong trabaho. Ito ang proyektong pinuhunan mo ng puso, pero hindi nagtagumpay. Ito ang sandaling kailangang magpasya ng mag-isa, kahit walang gabay. Kapag tumalikod ka sa mga hamong ito, tumatalikod ka rin sa pagkakataong lumago. Pero kung haharapin mo ito na may isipan ng pagkatuto kaysa takot, matutuklasan mong mas matatag ka sa bawat pagkadapa. At tandaan mo ito, kapag pakiramdam mong pagod ka na, maaring iyon ang sandaling ang isipan mo ay pinakamatatag na. Ngunit kung ang pagkatuto mula sa paghihirap ay isang bahagi lamang ng mabuting pamumuhay, may isa pang mas malalim na tanong na kailangang sagutin. Sa bawat sitwasyon, kahit walang nakakakita, kumikilos ka ba ng may kabutihan? Ang susunod na bahagi ay tutungo sa isa sa pinakamalalim na haligi ng pilosopiyang Stoic. Sapagkat tanging sa paggawa ng tama, kahit anong mangyari, doon lamang matatagpuan ang tunay na kalayaan. Walong kumilos mula sa loob ng kabutihan. Si Seneca, isa sa pinakakilalang figura ng pilosopiyang Stoic, ay namuhay sa isang panahon ng kawalan ng katarungan at panganib sa gitna ng maruruming politika ng Roma. Ngunit kahit kailan, hindi nawala ang kanyang panloob na kumpas. Kahit bilang tagapayo ng Emperador Nero, isang pinunong kilala sa kalupitan at pagiging pabigla-bigla, hindi hinayaan ni Seneca na ang kapangyarihan o takot ang magtakda ng tama at mali para sa kanya. Sumulat siya ng daan-daang liham,
Nagbigay ng payo sa mga kaibigan, pinanindigan ang mga naaapi, at walang sawang itinaguyod ang konsensya. Kahit sa pinakamasalimuot na mga kalagayan, hindi niya ito ginawa para sa katanyagan, kundi dahil naniniwala siya. Kung ang isang kilos ay hindi nakaugat sa kabutihan, kahit ang tagumpay ay isa lang palang kabiguan na nakatago sa magandang anyo. Sa Stoicism, may 4 na haligi ng kabutihan: karunungan, katarungan, tapang, at pagtitimpi. Bawat makahulugang kilos ay dapat nakasandig sa mga ito. Kapag nahaharap sa isang desisyon, maliit man tulad ng pagsagot sa mensahe o malaki gaya ng pagpili ng landas sa buhay, ang isang Stoic ay nagtatanong, ito ba ay tama? Makatarungan ba ito para sa iba? Ipinapakita ba nito ang tapang sa harap ng hirap? Ipinapakita ba nito ang pagtitimpi? Ang mahalagang maunawaan ay hindi mailap ang kabutihan. Hindi ito pang pilosopo lamang o pang banal. Nakikita ito sa araw-araw na pagpili. Kapag pinili mo nagpasalamat para sa isang bagay, ano iyon? Bakit mo iyon pinasalamatan? At paano mo ipinahayag ang pasasalamat na iyon? Higit sa lahat, paano nakaapekto ang damdaming iyon sa ibang bahagi ng buhay mo? Nakatulong ba itong magbigay ng dagdag na sigla sa araw mo? Naging mas masaya ka ba? Nakatulong ba ito sa iyo na mas positibong harapin ang hinaharap? Ang pasasalamat ay isang simpleng kasangkapan na taglay nating lahat. Hindi lang para pasiglahin ang sarili nating kaligayahan, kundi pati na rin ang kaligayahan ng mga taong nasa paligid natin. Hindi ito nangangailangan ng kayamanan. Hindi ito inaabot ng taon ng pag-aaral. Ang tanging hinihiling nito ay kamalayan, ang isang saglit na pag-unawa na ikaw ay buhay pa, may pagkakataon pang magsimula muli, may oras pang matuto at magmahal. Ginagawa ng pasasalamat na sapat na ang kung anong mayroon ka. At higit pa, binabago nito ang pagtanggi tungo sa pagtanggap, ang kaguluhan tungo sa kaayusan, ang pagkalito tungo sa kalinawan. Tinutulungan tayong maintindihan ang nakaraan, magdala ng kapayapaan sa kasalukuyan, at magbigay ng direksyon para sa hinaharap. At tulad ng pasasalamat, ang mga pagsubok, kapag tiningnan sa tamang paraan, ay isa ring regalo. Hindi ipinapangako ng Stoicism na aalisin ang sakit. Ang ibinibigay nito ay ang kakayahang makita ang paghihirap bilang mahalagang bahagi ng ating pag-unlad. Isipin mo ang isipan mo bilang katawan. Kapag hindi mo ito sinanay, kapag hindi mo ito inilalagay sa ilalim ng pressure, hihina ito, magiging marupok, madaling mabasag. Ang pagsubok ay ang gym ng kaluluwa. Bawat hamon ay pagsasanay sa tibay ng iyong kalooban. Bawat kabiguan ay pabigat na nagpapalakas sa iyong tiyaga, pag-iisip at tapang. Walang taong tunay na lumalago sa loob ng kanyang comfort zone. Alam na alam ito ni Marcus Aurelius. Sa gitna ng digmaan, rebelyon at salot, habang pinamumunuan niya ang Imperyong Romano, nananatili siyang tapat sa kanyang ugali ng pagsusulat sa isang maliit na kwaderno na ngayoy kilala natin bilang Meditations. Hindi niya ito isinulat para ipalathala o upang hangaan siya ng iba. Isinulat niya ito para sanayin ang sarili. Sa kanyang mga salita, hindi mo makikita ang isang emperador na nagrereklamo. Makikita mo ang isang mapagpakumbabang tao na nagsusumikap panatilihin ang kabutihan at kapanatagan sa gitna ng unos. Para kay Marcus, ang larangan ng labanan ay hindi lang lugar ng utos. Ito rin ay lugar ng pagsasanay sa pagkatao. Maaring hindi ka isang emperador, pero mayroon kang sarili mong larangan ng digmaan. Ito ang unang araw sa bagong trabaho. Ito ang proyektong pinuhunan mo ng puso, pero hindi nagtagumpay. Ito ang sandaling kailangang magpasya ng mag-isa kahit walang gabay. Kapag tumalikod ka sa mga hamong ito, tumatalikod ka rin sa pagkakataong lumago.
Pero kung haharapin mo ito na may isipan ng pagkatuto kaysa takot, matutuklasan mong mas matatag ka sa bawat pagdadapa. At tandaan mo ito, kapag pakiramdam mong pagod ka, na maaring iyon ang sandaling ang isipan mo ay pinakamatatag na. Ngunit kung ang pagkatuto mula sa paghihirap ay isang bahagi lamang ng mabuting pamumuhay, may isa pang mas malalim na tanong na kailangang sagutin. Sa bawat sitwasyon, kahit walang nakakakita, kumikilos ka ba ng may kabutihan? Ang susunod na bahagi ay tutungo sa isa sa pinakamalalim na haligi ng pilosopiyang Stoic. Sapagkat tanging sa paggawa ng tama, kahit anong mangyari, doon lamang matatagpuan ang tunay na kalayaan. Ikasyam na bawasan ang inaasahan para iwasan ang sakit ng loob. Madalas, ang labis na pag-aasahan ang ugat ng pagkadismayaw sa relasyon, sa trabaho, sa sarili, at sa buhay sa kabuuan. Ilang beses ka na bang umasa na tutulungan ka ng katrabaho mo kahit hindi mo hiningi? Natuto pa rin ng mahal mo ang lahat ng ipinangako? Na maiintindihan ka ng matalik mong kaibigan kahit wala kang sabihin? O na mananatili kang matatag at hindi kailanman madudulas? Pero kapag hindi nangyari ang inaasahan mo, dumarating ang pagkadismaya, sakit, at minsan, galit. Tila ba malamig na alon na sumasalpok bigla. Hindi sinasabi ng pilosopiyang Stoic na isuko mo ang iyong mga pangarap o mamuhay ng walang pakialam. Sa halip, itinuturo nito ang isang simpleng katotohanan. Paghiwalayin ang inaasahan sa realidad. Sabi ni Marcus Aurelius, tanggapin ng walang pagyayabang at pakawalan ng walang kapit. Kapag sinimulan mo ang araw nang hindi nakakabit ang damdamin sa anumang resulta, mas magaang ang pakiramdam. Hindi mo na inaasahan na kikilos ang iba ayon sa gusto mo. Hindi mo na rin ibinabatay ang halaga ng sarili mo sa tagumpay ng isang araw. Sa halip, kumikilos ka ng may kabutihan at pagsisikap and hinahayaan mong ang resulta ay dumating sa takdang panahon, hindi sa dikta ng iyong pag-aasam. Lalo itong mahalaga sa trabaho. Maaari mong planuhin ang bawat detalye ng isang proyekto, ngunit dapat mo ring tanggapin na may mga bagay na lalampas sa iyong kontrol, tulad ng pagkaantala, pag-alis ng kasamahan, o biglaang pagbago ng plano. Hindi ito palatandaan ng kabiguan, bahagi lang ito ng tunay na mundo. Ang isang Stoic ay hindi nagwawala o naninisi. Sa halip, umaangkop siya, nananatiling kalmado, at patuloy na kumikilos. Hindi siya nabubulag ng inaasahan, kundi laging handa sa kahit anong pwedeng mangyari. Pwede mong simulan ito sa isang simpleng ugali, maglaan ng pampadulas ng realidad sa tuwing may inaasahan ka. Halimbawa, kung sa tingin mo ay matatapos ang proyekto sa loob ng 10 araw, magplano para sa 12. Kung inaasahan mong magre-reply ang isang tao sa loob ng 1 oras, ihanda ang sarili mo para sa 1 buong araw. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta mabibigla. At kung mas mabilis o mas maganda ang kalabasan, magpapasalamat ka pa, hindi lang matutuwang natapos. Ang pagbabawas ng inaasahan ay hindi kawalan ng malasakit. Sa kabaligtaran, ito ang daan para mamuhay ng mas malalim. Dahil inuuna mo na ngayon ang ginagawa mo kaysa sa ini-imagine mo. Kapag bumaba ang inaasahan, tumataas ang kapayapaan. At kapag payapa ang isipan, kahit anong dumating, kaya mong harapin nang hindi nawawala ang sarili mo. Ika-10 pagnilayan mong muli ang memento mori, aalalahanin mong ikaw ay mamamatay. Walang may gustong pag-usapan ang kamatayan. Malamig itong paksa, nakaalibadbad, at madalas isinasantabi, na para bang kung hindi natin ito iisipin, hindi ito mangyayari. Pero para sa mga Stoic, ang memento mori, ang paalala na tayo ay mamamatay, ay hindi isang sumpa, kundi isang
paggising. Dahil sa sandaling tunay mong maunawaan na may hangganan ang iyong oras, doon ka lang nagsisimulang mamuhay ng buong buo. May kamalayan at layunin sa bawat sandali. Hindi tinitingnan ng mga Stoic ang kamatayan bilang trahedya, kundi bilang katotohanang nagbibigay halaga sa buhay. Sapagkat kung ang lahat ay may wakas, bawat araw ay nagiging mahalaga sa paraang hindi mo inaasahan. Ang kamatayan ay hindi isang kagulat-gulat na wakas. Ito ay tiyak. Ang tanong, ano ang gagawin mo bago ito dumating? Isipin mo si Randy Pausch, isang Amerikanong propesor na nalaman niyang may pancreatic cancer siya. Sa halip na malugmok o murahin ang kapalaran, tumayo siya sa harap ng daan-daang estudyante at milyon-milyong nanood sa buong mundo upang sabihing, mamuhay na parang alam mong wala ng bukas. Ang kanyang huling lektura ay hindi puno ng luha, kundi ng ngiti, pagmamahal, at matinding pagnanais na magbigay. Hindi lang siya nagbigay ng inspirasyon. Nag-iwan siya ng di malilimutang pamana ng diwa, isang perpektong halimbawa ng memento mori sa makabagong panahon. Pero hindi mo kailangang hintayin ang masamang balita bago ka magsimulang mamuhay ng totoo. Bukas, kapag dumilat ang iyong mga mata, maaari mong tanungin ang sarili mo, kung ito ang huling araw ko, paano ko ito isasabuhay ng may kabuluhan? Baka patawarin mo ang isang taong minsang nakasakit sa iyo. Baka sabihin mo na ang mga salitang matagal mo nang itinatago. O baka tumingala ka lang sa langit sa umaga at taimtim na magpasalamat. Ang pagsasabuhay ng memento mori ay isang gawaing nangangailangan ng tapang. Dahil pinipili mong harapin ang pinakamalaking katotohanan sa halip na takasan ito. Pero sa paggawa nito, binubuksan mo rin ang pinto upang ihinto ang pag-aaksaya sa mga bagay na walang saysay. Kapag alam mo mong maaring iyon na ang huling usapan, mas buong puso kang makikinig. Kapag alam mong may hangganan ang bawat pangarap, kikilos ka ng mas may sigasig. Sa mismong pagkamaramdamin ng buhay, nagmumula ang tunay nitong kagandahan. At kapag natapos ang araw at sumulyap ka sa mga nagawa mo, may isa pang hakbang sa paglalakbay ng isang Stoic na hindi mo dapat kalimutan. Ang tahimik ngunit makapangyarihang pagninilay sa sarili. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paanong ang 5 minutong gabi-gabing gawi ay kayang baguhin ang buong direksyon ng iyong buhay. Nais mo na bang magkaroon ng isang tapat at walang halong pagtatakip na usapan sa sarili mo? Kung oo, handa ka na sa huling aral. Magsanay ng introspeksyon at pagninilay sa sarili. Habang humuhupa ang araw, humihina ang mga ilaw at tumatahimik ang lungsod, ito ang perpektong sandali para bumalik sa iyong sarili. Sa pilosopiyang Stoic, ang introspeksyon at pagninilay ay hindi basta ritual lamang. Ito'y sinadyang gawain ng kamalayan, isang paraan para makalaya mula sa automatikong gawi ng araw-araw at muling kumonekta sa iyong panloob na sentro. Si Marcus Aurelius, kahit sa mga gabing puno ng tensyon sa digmaan, ay masigasig na nagsusulat sa kanyang meditations. Hindi niya iyon sinusulat para sa iba. Sinusulat niya iyon para kausapin ang kanyang sarili, para itanong, namuhay ba ako ng may kabutihang loob ngayon? Isa itong uri ng paglilinis ng isipan, pagpupunas sa alikabok ng kawalan ng pasensya, pabaya at mababaw na pag-iisip, at sa paggawa nito, inihahanda mo ang mas mabuting bersyon ng iyong sarili para sa kinabukasan. Hindi nangangailangan ng mahabang oras ang introspeksyon. Minsan 5 minuto lamang sa pagtatapos ng araw ay sapat na, kasama ang papel, panulat, at isang tapat na tanong. Paano ako kumilos ngayon? May pinagsisisihan ba ako? May pinagmamalaki ba ako? Maaring maikli ang mga sagot, minsan pa nga'y putol-putol.
Ngunit hindi sa perpektong pangungusap nakasalalay ang halaga nito, kundi sa tapang na huminto at harapin ang sarili. Sa panahon ngayon, madalas natin tinatapos ang araw sa harap ng screen, balita, social media, maiikling video na tahimik na kinukuha ang ating oras. Ngunit ang taong namumuhay ng may layunin ay pinipiling patayin ang ingay at makinig sa tahimik na tinig sa loob. Doon nagsisimula ang tunay na lakas ng Stoicism, hindi sa larangan ng digmaan, hindi sa silid ng negosyo, kundi sa katahimikan sa pagitan mo at ng iyong konsensya. Ang pagninilay ay hindi pagbubungkos ng sisi sa sarili. Hindi ito marahas na pag-uusig. Isa itong mahinahong pag-uusap sa iyong sarili. Gaya ng isinulat ni Seneca, "Hindi ako natutulog nang hindi nire-review ang aking araw." Hindi iyon parusa sa sarili, kundi paalala na ang buhay na karapat-dapat ipamuhay ay yaong pinapahalagahan nating suriin. Mapapansin mong kakaiba ito, ang mga bagay na gumambala sa iyo ngayong araw, kapag binalikan mo ng may positibong pananaw, ang siyang magiging pundasyon ng iyong paglago kinabukasan. Kaya ngayong gabi, bago mo patayin ang ilaw, huwag kalimutang itanong ang tanong na iyon. Huwag sayangin ang huling pagkakataon sa araw na ito na mahipo ang katotohanan ng kung sino ka talaga. Dahil ang tapat na gabi ang unang hakbang patungo sa mas matatag na umaga. Ang iyong stoic na paglalakbay, katatapos mo lamang tuklasin ang 11 paalala ng Stoicism, mga mental na angkla na magpapanatili sa iyo sa ayos tuwing umaga, gaano man kagulo ang buhay. Natutunan mong tumuon lamang sa mga bagay na kaya mong kontrolin, tanggapin ang anumang mangyari bilang bahagi ng kalikasan, harapin ang pinakamasama ng buong tapang, manatiling nasa kasalukuyan, pangibabawa ng damdamin at magpasalamat. Nauunawaan mong ang kahirapan ay isang pagkakataon at ang pagkilos ay dapat nakaugat sa kabutihan. Binabaan mo ang iyong mga inaasahan, nagmuni tungkol sa kamatayan, at higit sa lahat, nagbibigay ka ng oras tuwing gabi para sa pagninilay. Hindi lang ito basta pilosopiya, isa itong mapa ng pamumuhay ng may lakas, kalinawan, at tibay araw-araw. Ngayon, nasa sayo na ang pagpili. Pumili ng 1 o 2 paalala at isabuhay ito bukas ng umaga. Gaano man kaliit, ang pagkilos lang ang bumubuhay sa pilosopiya. Ibahagi sa comments. Aling paalala ang sisimulan mo? Binabasa ko ang bawat isa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ng mga susunod na stoic na video. Bawat isa ay isang hakbang patungo sa mas matatag na kalooban. Kita-kits sa susunod na video.